Dear Kuya Dave, itago niyo na lang ako sa pangalan John John. At eto ang aking kwento. Hindi ko makalimutan ang unang gabing nagbantay ako kay Lola sa lumang ospital sa Obando, Bulacan. Madami na akong narinig tungkol sa ospital na iyon. Mga kwentong paminsan-minsan ay ikinukwento ng mga tiyahin ko. Sabi nila, hindi ka dapat magpagabi doon, lalo na kung nasa third floor ka. May mga sinasabi rin silang naririnig na iyak o mga yabag na walang pinanggagalingan. Pero dahil mahal ko si Lola at gusto kong maalagaan siya, hindi ko pinansin ang mga iyon. Iniisip ko lang na baka tsismis lang ang mga iyon ng mga yoyo. 3 palapag ang ospital. Luma na at amoy alikabok ang mga dingding. Tahimik ang gabi maliban sa paminsan-minsang ingay mula sa mga aparatos ng mga pasyente. Madalas ay hagdan lang ang gamit ng mga bisita at staff kasi yung elevator para lang talaga sa mga disabled. Pero alam mo yung pakiramdam na sobrang pagod ka na at parang wala ka ng pake. Ganon ako noong gabing yun. Maghahating gabi na at kailangan kong bumaba para bumili ng pagkain at gamot ni Lola sa botika malapit sa ospital. Tinamad ako maghagdan dahil bumabagsak na ang mga paa ko sa bigat ng pagod. Wala naman sigurong makakahuli, sabi ko sa sarili ko. Kaya't nagdesisyon akong gamitin ang elevator. Pagkapindot ko ng button para bumaba sa ground floor, bumukas ang elevator, walang laman at tila nag-aanyaya. Sumakay ako at pinindot ang G para sa ground floor. Habang papikit na ang mga mata ko dahil sa antok, napansin kong may sumunod sa akin. Isang batang lalaki, mga 7 taong gulang, ang biglang sumulpot. Nakatayo siya sa sulok ng elevator. Walang kibo. Nakasuot ng puting sando at shorts na medyo marumi. Tahimik lang siya, nakatingin sa sahig. Baka anak ng pasyente, sabi ko sa sarili ko. Pero napansin kong hindi siya normal, hindi siya kumikilos. Parang sobrang tahimik ng kanyang presensya. Walang yabag ang kanyang mga paa. Walang tunog kahit na pumasok siya sa elevator. Kinilabutan ako ng unti-unti. Hindi ko na siya tiningnan ng diretsyo. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng elevator kahit na sarado naman lahat ng pinto. Pagdating sa ground floor, bumukas ang elevator pero hindi ako makagalaw. Para bang may pumipigil sa akin, nanginginig ang buong katawan ko. Parang may malamig na kamay na dumampi sa likod ko. Nang sumilip ako sa sulok ng aking mata, nakita kong nakatingin na sa akin ang bata. Walang emosyon ang kanyang mukha, blanko. Pero napansin ko ang kakaiba sa kanya. Ang kanyang mga mata, maputla at walang ningning. Halos parang baso na walang buhay. Unti-unti siyang umiti. Pero hindi normal na ngiti, parang pilit. Parang may nais iparating na hindi ko maintindihan. Lumapit ako sa pinto, pero bigla itong nagsara. Hindi ko na napigilan ng takot, kaya't binalingan ko ang bata. Tao, bababa ka ba? Tanong ko nagpipigil ng panginginig ng boses. Tahimik pa rin siya. Ang ngiti sa mukha niya ay unti-unting lumalaki. Parang halos umabot na sa kanyang mga tainga. Parang may kakaibang nangyayari sa paligid. Tila lumalamig ang elevator. At napansin kong hindi na kami gumagalaw, nakastop ang elevator, nakapatay ang ilaw sa indicator. Nagdesisyon akong pindutin ulit ang button. Pero bigla akong kinabahan nang marinig ko mahina niyang boses. Kasama kita, hanggang sa taas. Parang may malamig na bagay na dumaloy sa aking buong katawan. Pinindot ko ang baton ng paulit-ulit, pero hindi gumagana. Hindi rin gumagalaw ang elevator. Tila naiiwan kami sa isang lugar na hindi ko alam kung saan. Madilim sa paligid at parang nagiging mas malamig bawat segundo. Naramdaman kong may malamig na hangin na umahaplos sa bato ko. Na parang may isang tao na dumaan sa likod ko kahit wala naman dapat. Nang lingunin ko ang bata, bigla siyang nawala. Wala na siya sa sulok na kinaroroonan niya kanina. Pero bago pa ako makagalaw, may narinig akong mahina, halos bulong na tao sa tenga ko. Parang galing ito sa tabi ko, pero wala namang tao. Mabilis akong humakbang palabas ng elevator nang sa wakas, bumukas ito sa unang palapag. Hindi na ako lumingon. Tumakbo ako palabas ng ospital. Nanginginig ang mga tuhod at hindi na inisip kung may nakakita sa akin. Pagbalik ko sa kwarto ni Lola, humihingal pa rin ako. Sinabi ko sa nurse ang tungkol sa batang nakita ko sa elevator. Nang marinig ng nurse ang kwento ko, bigla siyang natigilan.
Tila nag-alinlangan bago magsalita. Sir, sabi niya, may mga tao nang nagsabi tungkol sa batang iyon. Matagal na siyang nagpapakita sa elevator, lalo na sa mga hindi dapat sumakay. Nanginig ako. Hindi ko na tinanong pa kung sino ang bata o kung bakit siya nagpapakita. Hindi ko na rin gustong malaman. Binalot ng takot ang aking buong katawan. Simula noon, hindi na ako sumakay sa elevator kahit kailan. Mas pinili ko pang umakyat at bumaba gamit ang hagdan kahit papagod na ako. Ang batang tahimik sa elevator, hindi ko malilimutan ang kanyang mukha. At hanggang ngayon, kapag naiisip ko ang gabing iyon, bumabalik ang malamig na hangin at ang bulong ng kanyang tawa.